Hello and welcome po muli dito sa ating tutorial ng Basic Construction Estimate. Tuloy lang po natin yung ating computation ng Steelworks. Okay, so dito na tayo sa ating labor cost. Okay, so yung mga labor natin, same pa rin. Okay, so kopyahin ko yan. Ang pagkakaiba lang siguro, wait lang. Control C, ito. Lagay ko na dito. Ganyan. Okay, so ito, pwedeng skilled or slash kung gusto nyo, rekta nyo na welder. Okay, welder. Okay, so ilan bang ilalagay natin? Okay, so syempre may foreman dyan, then i-assume ko na dalawang welder, and then tag-isa nilang helper or laborer. Pwede nyo ilagay dito helper. Okay, so number of days, depende yan, mamaya yun ang mahanap natin. Then ito ilagay ko lang. Okay, so yan, and then ito lagay ko na din dati para pag naglagay tayo dyan automatic nang naglalabas. Okay, so yan, and then dito sa quantity. Okay, so paano ba mag-estimate ng labor nito? Okay, so pag estimate po nito is naka-base sa kilogram. Okay, so parang itong RSB natin naka-base sa kilogram. Okay, so kagaya nito, depende yan sa mga hook, or yung mga hook is hindi na siya nagmamatter, kasi nagmamatter dito is yung by weight talaga. Okay, so kahit sobrang daming bend niya, syempre matrabaho yun kapag masyadong maraming bend, diba? So hindi na yun nagmamatter. What matter here is yung weight talaga. Okay, the same din po dito sa ating steelworks. So kailangan natin yung weight. Okay, so paano ba natin makukuha yung weight ng mga yan? Okay, itong ating may yung pinagkakanbasan ko po kasi meron silang may weight nang nakalagay. So ito siya, yun ang kagandahan, may weight na. Okay, pero hindi lahat. Okay, for example itong purlins wala siyang weight. Okay, kaya hinanap ko pa or kinumpute ko muna. Okay, so ito na yung mga weight nya. Okay, so hindi na natin titingnan yung mga yun, weight per piece. Okay, okay, so hindi na natin titingnan to. Isa-isahin ko pa yan. So from here, so idiretso ko na dito. Okay, so kumbaga nahanap ko na siya. Okay, so pinicturan ko na lang. So yan, 62, 15.2. Itong 15.2 na to sa si Perlins yan, wala yan dun, no? So isa to sa pwede nating balikan later on. Kung halimbawa ang gagamitin nyo is 2x6, ano ba yung weight nya? Okay, so yun yung babalikan na isa sa mga babalikan natin. Okay, okay, so other than that, meron tong mga weight. Okay, so may weight tayo hanggang plain round bar. So ito hindi na natin isasama. Okay, weight lang pala, i-check ko siya kung meron weight. I think wala yun ang walang weight kasi yan, no? So ito, so 15.2 itong 2x2 na angle bar, 13.5, 1.4 sa flat bar, 1 sa 1x1 na angle bar ay 6.4, and then 5.4 naman dito sa plain round bar. Okay, so itong 5.4 ng plain round bar, inassume ko na same length sila dito sa RSB na same size. Okay, yan sa RSB natin. Okay, ito, yan, no, yan, so yan, 0.888 times 6, yan, 5.3. Okay, so 5.4 na lang. Okay, so ikunin ko yung sum nito. So yan, meron tayong joke lang. So per piece pa pala yan. So kailangan natin siyang i-times dito sa kung ilang piraso. Okay, so ito kilogram na yan, no? So 930 kilogram ang bigat. Okay, yun ang pinakamabigat. And then kunin natin yung total length, ay total kilogram. Yan. Yan, so lagyan natin ng highlight yan para makita na yan yung kailangan natin. So yan ilagay ko dito. Okay, and then dito sa manpower ilalagay ko pa rin is ito. Okay, pero yung sa duration ito lang dalawa. Okay, kasi siya lang naman talaga yung gagastos or kukonsumo dito sa weight. Okay, so ngayon ano yung output niyan? Okay, so once again, depende po yan sa location. Kagaya ng sa RSP, mas malaki yung output sa Manila kaysa sa probinsya.
Okay? Dito din sa Steelworks, ganun din po. Sa Steelworks, ang alam ko sa Manila, ang ina-shop niya is mga 300 plus, mga ganyan. 300-400 kilogram per Monday. Okay, pero ang ginagamit ko sa probinsya is ito po, 150 to 200. Okay, so 170 na lang tayo. Okay? So para kunin ito, kunin ko to and then i-divide ko siya sa product times 2. Okay? So yan, 5.32 days. So tingnan natin kung okay, so yan. Yan, so parang 14,000 siya, no? So itong 14,000 ay divide mo siya dyan. So 0.13% ng material cost, yun yung labor cost natin. Okay, so kung parang tinitingnan ko, halos sakto lang siya. Parang kaya ng 5 araw to. Kung yan ang i-assemble, no, kaya ng 5 araw sa tingin nyo. Okay, sa tingin ko, oo, kasi madali lang to. Kasi rafter na yan, no. So kapag ka-purlin, ay kapag ka-truss, may yung mga angle bar, yun ang medyo matagal. Okay, so sa tingin ko okay tayo dito. 5.32 days or sabihin mo na 6 days or 5 days. 5 to 6 days. Okay? So goods po tayo dyan. Next, equipment cost. So ang kailangan natin syempre, hindi mawawala ang welding machine. Okay? So welding machine. Ang kagandahan sa mga welding machine ngayon, ang dami ng mga inverter type na apakamumura. Meron sa Shopee, Lazada, mabibili mo. And then kailangan natin yung cut-off machine. Okay, cut-off machine, yung pinakita natin dun sa part 1 ng ating Steelworks. Okay? So ito dalawa kasi dalawa yung ano eh. Dalawa yung welder natin. So dalawa dapat 'yan. Okay, dito isa lang. Okay, so piece na lang to or set. Pwede ring set. Pero per piece na lang. Okay? So ang i-assume natin na weight unit cost nito, sabihin natin 3,000 to and then 3,500. Okay, so nagbabago 'yan. Okay, so depende pa rin 'yan sa brand, depende sa pagbibilhan nyo. Okay, so meron na tayong total direct cost ng Steelworks. Okay, so 132,000. Okay, so goods na tayo dito. Tabulate ko na siya. Okay, so dito ko na siya. Steelworks, ito, and then kilogram, and then ito material cost, ito, and then labor, and then equipment cost. Okay, so double check ko lang kung may nakalimutan ako. I think wala. Kung meron man, balikan na lang natin. So yan, goods na tayo. 132,022. 132,022. Okay, so scroll down ko to. Okay, magbabago yung mga percentile na yan, percentage na yan. Okay, so okay na po tayo sa Steelworks. Once again, kung pag may nakalimutan ako, sorry na lang, and pwede pa naman natin balikan later on. Okay, so that's it po sa ating Steelworks. Check. So ang bilis lang pala. Sa dapat pala sinama ko na dun sa ano, no, sa material cost. Ay sa material cost. Anyway, okay na rin tayo. So see you na lang po sa ating next video with regard sa ating roofing works. Okay, so once again po, no, kung sa tingin nyo makakatulong to ng malaki sa mga gustong matuto mag-estimate, pwede nyo pong i-share to sa kanila. Okay, so and then kung may question kayo, pwede natin siyang sagutan, and mag-comment lang po kayo dyan, and then kung may mga suggestion kayong magaganda na mas madali or mas tamang way ng pag-estimate, feel free po to write your comments. Okay, so yun lang po. Maraming salamat and God bless you all.